practically half ng kanyang kasal kay Inday, nagloloko siya sa iba. At generally, sa psikolohiya, pag nangyari na 2 beses, mas malamang mangyayari 3 beses. Ang talagang magsasabi kung ano yung mabuting tatay, mabuting asawa, tunay na lalaki, ay yung kaya mo kahit may tukso, na sabihin hindi. Kasi mahal ko ang aking asawa, mahal ko yung anak ko. Alam ko sa hulihang analysis, sa aking sarili rin, mas mabuti yung aking palabra de honor, magawa mo. Salamat po, Doc Margie. Father, tukso. Paano nga ba layuan ang tukso na yan? Kasi kung minsan yung mga lalaki ay niisip nila kapag marami kang babae, ay nakakalalaki yon, di ba? Pero hindi totoo yon. Hindi nakakalalaki kung ikaw ay tumutugon sa tukso. Bagkus nakakakristyano ang isang lalaki na kapagtitimpi, lalong-lalo na kapag ikaw ay may pananagutan na. Ano bang ibig sabihin ng family? Pamilya. Father and mother, I love you. Ay hindi po mabibigkas ng iyong anak pag siya'y lumaki na, I love you, father, mother. Kung ikaw lang, ina, ang nariyan. Hindi mabubuo. So, isip-isipin mo ito, pag nilay-nilayan mo ito, Inday, na pamilya kayo. Kaya siguro, umaasa ko na mapapatawad mo ito si Eddie Boy kung siya ay magsumamo at magbago. At talagang itigilan niya ang kanyang pambababae. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating mahal na trio tagapayo. Mukhang malungkot ang aming narinig na balita, Ate Mary Hope, na pansamantala lang ba yan o talagang sa ngayon hindi mo pa talaga kaya? Ano ba ang gusto mo? Hindi ko pa po masasabi. Hindi mo masasabi. Pero buo ng desisyon mo na Suportahan niya na lang po kami ng anak niya. susuportahan na lang ang bata. So, ibig sabihin po ba noon, hindi muna makakauwi si Eddie Boy sa inyo? Hindi po. Yan ang masakit na katotohanan, Kuya Eddie Boy. Hindi ka na daw muna uuwi. Po yun siyang susuportahan ko na lang po yung anak ko at yung asawa ko. Bibigay na lang po ako. Pero hindi ko po kaya ibigay lahat. May ibibigay ka bang palugit, kung taon, buwan, Mary Hope? Wala po. Wala. Ano ba ang kailangan gawin ni Eddie Boy? Patunayan niya lang po na hindi siya, kahit na wala kami, na hindi siya manliligaw na ng ibang babae. Na kaya niyang maging... Kaya nang maging matino. Matino. Kahit hindi kami. Paano pag nahuli mo ulit na may babae? Wala na po. Wala na talaga. No, yan. Eddie Boy. Mismong si Mary Hope na ang nagsabi. So, itutuloy mo pa rin yung sa inyo ni Miriam? Hindi na po siya. Pinatapos ko na po yung relasyon namin dalawa. At Miriam, nagulat din ako. Hindi ko alam na meron ka palang boyfriend na nasa Dubai. Kawawa naman din yung tao. Nagpapakahirap, nagtatrabaho, kayod ng kayod. Nagpapadala ng pera? Oh. May anak siya na hindi niya nakikitang lumaki. Yun nga, Ate Miriam. Eddie Boy, siguro kunin mo na tong pagkakataon na to kung meron ka bang message o naisabihin sa iyong asawa na si Mary Hope. Dahil sana dahil mapatawad mo ako dahil sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Papakita ko na hindi na maulit yung pangyayari na to. Yam sa'yo, hihimiran ako ng tawad. Sana matapos yung relasyon natin ngayon. Kasi kawawa naman yung baby ko. Naunawaan namin ang naging desisyon mo. Mary Hope, kahit hindi yun ang gusto namin na mangyari sana, gusto namin, syempre magkabati kayo, magkaayos kayo, pero naunawaan namin ang iyong damdamin na nasaktan ka, nagulat ka sa mga nalaman mo at yun ay rirespetuhin namin. At sana, hangad namin na mula ngayong araw na ito,
simula na to ng pagbabago ng buhay mo, Eddie Boy, mas alam mo na, mas magiging alam mo na kung anong responsibilidad mo. At ikaw din, Miriam, sana mas maunawaan mo na kailangan ka ng iyong anak at yun ay responsibilidad mo na hindi mo siya dapat pinapasa sa mga magulang mo na sila ang nag-aalaga at kasamang lumalaki ng anak mo. Dapat ikaw yun. So hangad pa rin namin ang maayos na buhay para po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral ang naisituro ng issue po natin ngayong hapon. Manindigan sa sinumpaang pagmamahalan, matutong makontento at patuloy na ibigin ang taong pinagdesisyonan mong mahalin. Hindi dahilan ang pagkukulang ng isang asawa upang maghanap ka ng iba. Ang dapat mong gawin ay tulungan siya na punan ang kanyang kakulangan. Sa mga kababaihan, lalo na sa mga dalaga, naku, huwag sana kayong maniniwala agad sa mga matatamis na salita't boladas ng isang lalaki upang hindi ikaw ang magiging talo sa bandang huli. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, maaring magbigay ng pangako sa iyo ang ibang tao, pero mag-isip ka ng mabuti at mas pahalagahan ang magandang pangako mo sa iyong sarili. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre, thank you din kay Hans Mortella, aking co-host sa Dance Squad. Sa ating mababait na si B1 at si B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating sausawero at sausawera sa Broadway Studio. At higit sa lahat sa ating po mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, May naririnig daw po siyang alulong. Baka nga aso. Ito, Oh. baboy, yung mga oy. misis na kulantang ng sinister maaktuhan. Saan nahuli? Doon po sa kariton, may asawa ko. Bakit ka nagpakilalang binata? Para maakit siya. Napapakitang gilas yung babae. Paano nagpapakitang gilas yung babae? Pagkabili mo ng gulay, tumatambling? Kariton ng kabuhayan, naging kariton ng kasalanan. Sarap sa kariton kasi kahangin. Ang nga po kasama na. Anong pangako? Okay, sandali. Mas maligaya po ba kayong kasama si Marie kesa ang mga anak po ninyo?